Ipakilala ko sa inyo si Miu. Ang first name niya is Abdul Kahal, pero ang tawag ng tropa sa kanya is si Kahal. 2004 pa siya nag-Capgo, pero kung tingnan nyo siya, hindi siya, tagal na niya. 21 years na siya bilang Capgo. 38 years old na siya ngayon. Nag-join siya as Capgo nung 17 years old. Itong mga Capgo stories na sinashare ko, gusto kong ma-appreciate natin na sa mga bayan na magugulo at hindi man magugulo, marami tayong mga nagbo-volunteer na kabataan na magsilbi sa kanilang bayan. So si Kahal yung isa doon. In fact nga na-wounded siya. So sige, pakikwento mo muna yung buhay mo and then saka yung encounter mo. Good afternoon, sir. Good afternoon po sa lahat po. Ako po si Abdul Kahal Miu po, sir. 38 years old ngayon. Pinanganak sa Malaysia po. Malaysia? Opo, sa Ranau po na September 26, 1987. Sandali hindi ka Pilipino? Ano? Pilipino po. Pero ang parents mo? Parents ko nandun po. Ngayon, nung 1998, bumalik ako dito sa Basilan po dahil sa nakapagsundalo yung aking tatay, si Sergeant Mio Musalon sa 18IB. Tapos yung pinauwi po kami sa Malaysia. Ngayon po, nag-aral po ako dun sa Tuburan, sa Mamburing. Hanggat 2000 po na take over po yung 18IB dito sa Basilan. Nung kasagsagan ng kalakasan ng mga Abu Sayyaf, si Commander Kadapi Janjalani, nila Abu Sabaya. Nakapunta yung mga tatay ko po dito. Tapos po, mula noon, nag-aral po ako. Yung tatay ko po lagi nasabak sa gera ng mga Abu Sayyaf sa sinangkapan Tuburan po. At nung nag-high school na po ako, lagi ko po tiningnan yung mga ginagawa ng mga tatay ko po. Doon, nasa isip ko po, nangarap po ako maging sundalo. Yung sa mga ginagawa ng mga tatay ko, nagsilbi sa bayan. Ngayon po, nung 2004, March 24, 2004, nakapasok po ako sa Capgo. Sa oras na yun, si Captain Felix Interena po ang estri namin sa 18IB. Pag-graduate ko po nung April, naka-assign po ako sa sa Sabong, Lamitan, sa detachment Sabong. Yun na nagkaroon po kami ng ilan buwan na ako naka-duty dun sa Sabong. Biglaan may tumawag ng officer namin sa 18IB. Nagkandak kami ng ng clearing area. Kasi mula nung kasagsagan ng gera sa Sampinit, sa Puno Mahadje. Kasi may empo sa kadre namin, si Corporal Pilman Satalol, na dumaan yung mga Abu Sayyaf ng mga taga-sinangkapan Tuburan, dumaan malapit sa area namin. Kaya nagkandak kami ng clearing area dun sa area namin sa Sabong. Ngayon po, pag alas 5 ng umaga, bumalik kami sa detachment. Tapos yung nagpaalam po kami sa sa kadre namin para maligo sa sapa. 3 kami mga kasama ko, mga kaarin. Pag alas 9 ng umaga po, yun, hindi namin napansin yung mga tropa ng Abu Sayyaf dati, yung tumakas na galing sa Sampinit, nandun na pala sila sa gilid ng sapa. Nagtago. Armado kayo? Armado kayo noon, kayo? Hindi. Nag-armado po, sir. Hindi kayo? May dala kayo? May dala po kami, sir. Bale, 3 garan pa yung issue namin dati po. Noong 2004. Hindi namin napansin po, doon na pala nakatago yung mga Abu Sayyaf, grupo ni Commander Tanakal, taga Buebes Tuburan. Nagtago sila doon sa tabing sapa, naggamot yung mga sugatan. Hindi namin napansin. Yun, siguro pag nakita nila kami, bigla kami na tinutukan. Hanggat yun, natamaan ako. Tatlo kayo? 3 lang po kami, sir. Tapos yung 2 kasama ko, nag-respond na ng putok kasi nakita na nila, natamaan ako sa tiyan, tagos sa likod. Tapos yun,
niligtas nila ako, umatras na kami. Kasi, siyempre, marami sila. Hmm. Hindi namin nakayanan. Kaya- Tatlo lang kayo, talaga. Tatlo lang kami. Tapos hindi pa kami nagdala ng bandoler oras na yon. Siyempre, ang nagpaputok lang. Pagtapos ng magasin ng kasama ko, umatras na sila, hinila-hila pa nila ako. Buti hindi kayo hinabol-habol na busayap. Hindi sir, kasi siguro ang putukan oras na yon mga 15 minutes po. Matagal-tagal din yun. Tagal-tagal din po. Tapos, sa loob ng 15 minutes, kasi malapit lang yung detachment namin, naka-backup agad yung mga kasama namin sa detachment. Kaya naka-atras kami agad. Yun, pagtapos noon, na bagong graduate pa ako noon na sugatan ako, dinala ko sa West Mincom, magpagamot isang buwan doon. Paggaling ko, bumalik na ako sa pag-duty. Na pag ano noon, doon na ako pina-assign sa Tuburan mula nung naunded ako. Tapos nung ako, sabi ng kadre ko kasi gusto niya na pumalit ako sa tatay ko kasi namatay yung tatay ko nung 2004 February. Encounter, hindi naman. Encounter po sir. Nung kasagsagan sa Lamitan po nila Commander Suhud. Hindi naman yung Lamitan Siege, hindi. Yung Lamitan Siege na yun sir. Yung kina Colonel Ginolbay? Yung Yung sa may ano? pinasok nila simbahan. Ayun doon namatay ang father mo. Hindi kasi kaibigan ko si Colonel Ginolbay. Tapos yun, namatay doon yung tatay ko. Ganun ba? Ilan ang kaan na namatay doon? Hindi. Hindi pa ako na active na Kapgoras na yun, sir. Kasi doon lang ako na kapag-isip na gusto ko pumasok sa KAA. Nung namatay na yung tatay ko, kasi sabi ng officer ng tatay ko na mas madali kasi makapasok pag nakaka ka. Kasi gusto ko ipagpatuloy yung mga ginagawa ng tatay ko dati na pinagsilbihan yung bayan. Kaya yun ang purpose ko talaga doon. Nag-take ako ng exam. Hanggat nakapag-kapwa ko, tinulungan pa ako ng officer namin. Habang nasa kapwa ko, nag-take ako ng exam para makapasok ako ng army. Pero kasamang palad po, nakailan take ako, hindi ako nakapasok. Year 2011, sabi ng officer namin na pumunta ako sa Fort Bonifacio para doon ko ipagpatuloy yung pangarap ko na maging army. Tinulungan ako ng isa sa officer ng aking tatay. Nag-striker ako doon hanggat na hindi ako pinalad na nakapasok. Pag 2018, bumalik ako dito. Nag-security muna ako doon sa Maynila, sir. Ilang taon. Pagbalik ko dito. Talagang nagtrabaho ka rin sa Maynila? Nagtrabaho rin ako, sir, kasi tulong na rin sa nanay ko. Kasi hanggang ngayon, nakuha pa yung nanay ko yung pension ng aking tatay. Parang sinusuportahan lang namin, sir, yung nanay namin para kahit hindi kami umasa dun sa mga pension. Kasi siyempre, malaki na kami. Hanggat nakapag-asawa ako noong 2018, bumalik ako dito sa Basilan. Tapos nung 2018, sir, nakapasok ako sa MNLF. MNLF? May MNLF pa dito nung... MNLF po, sir, nung 2018, dyan sa Parangbasak po, sa kay Commander Janang. Nakapasok ako dun sa kasama ko yung mga tiyuhin ko, mga kamag-anak ko. Bakit? Bakit akala ko ba gusto mo magsundalo tapos nag-join ka ng MNLF? Yun nga, sir, yung purpose ko talaga, sir, dun, nag-integrated. Para maging sundalo ka pa rin. Opo, sir, yun ang ko. Pero, nung may tumulong na sa akin, mga ibang tropa, kasi dito pa yung 18IB, lagi ko sila kinakausap. Kung may pag-asa pa ako makapasok. Kaso ang problema, sir, sa age limit. Kasi yung inabutan ka na. Naabutan ako ng age limit. Tapos nung 2018, sir, nagpatuloy ako sa MNLF para umaasa na para makapasok sa army pa rin. Tapos nung 2021, sa Buhay Lubong, yung nagkaroon ng putukan doon, dahil lang dati yun sa pinatay nila yung kadre ng SF doon, tungkol doon, tapos pinalis yung mga civilian doon. Tapos, oras na yun, sir, na MNLF kami, pero
kasama namin yung tropa ng 18IB sa detachment ng Buelobong. Siyempre, parang support lang ba kami, sir? Nagkataon na biglaan na putok. Biglaan ng putok. Siyempre, ako, nakita ko rin kung anong ginagawa ng mga tropa ng 18IB sa civilian doon, lalo na sa lugar ng Buelobong, kung paano nila pinoprotektahan. Kaso nagkaroon ng putukan. Kaya doon kami lumapit sa detachment, sir, para hindi kami kasali doon sa gulo na yun. Ang inalalay lang namin yung mga tropa. Doon. Nagkataon, sir, na yung isang officer doon sa 18IB, si Second Lieutenant Biray, na katabi ko. Nakita ni Sir Biray na kung paano namin pinoprotektahan yung mga tropa. Ayaw namin may masaktan sila o ano. Siyempre, rido yun, sir, eh. Iba talaga pag rido, no? Iba. Alam naman natin ng tropa, hindi basta-basta kasali sa mga rido. Ang purpose lang talaga ng tropa, makapag-ayos sa mga rido. Yun lang naman ang ano. Doon ko nakita si Sir Biray, sir, na kailangan niya ng tulong, pinoprotektahan namin. Hanggat gabi yung putukan na yon, doon niya napansin, sir, na siguro napansin ni Sir Biray na interesado ako sa tumulong sa tropa. Hanggat kinausap niya ako ulit na kung gusto ko bumalik sa KAA. Kasi ilang years din, sir, 2011 hanggang 2018. Ano ka nun? Nung tumutulong ka, ano ka nun? Hindi ka pa... MNLF ako, sir. Kasi MNLF pala, nakikisama pa rin talaga sa tropa pala na ano, no? Na, sir, kasi, operations, no? Kasi yun ang ano usapan kasi dati, sir, di ba? Sa peace agreement. Peace agreement. Okay. Kaya doon kung may gulo, yung mga MNLF lagi sumuport sa tropa. Kasi hindi man nila basta-basta papasukin yung tropa kung hindi pa mag-usap-usap yung mga magkarido. Kasi para makaiwas sa gulo. Kaya sinaman namin oras na yun yung tropa ng 18IB. Tapos ngayon, nung nakita ni Sir Biray kung paano ko pinoprotektahan sila, sir. Pero hindi lang ako mag-isa. Pati mga kasama ko rin, iba ng mga MNLF. Tinanong niya ako, sabi niya kung interesado ka pa ba nag-Capgo. Kasi alam niya, sir, nagkwentuhan kami na dati akong Capgo. Tapos sabi niya sa akin kung interesado ako sa Capgo ulit. Sabi ko, sir, hindi lang Capgo ang pangarap ko. Army talaga ang pangarap ko. Pero wala akong magawa ngayon dahil sa age limit. Pero kung matulungan mo ako, gusto ko rin mag-KAA. Kasi doon ko lang natutunan, sir, mula nung namatay yung tatay ko. Kasi yun na talagang purpose ko dati, sir. Kaya ako parang nakapaghiganti lang sa tatay ko. Sa sobrang galit ko kasi sa mga busep dati. Kasi pero, ilan silang patay doon sa 18IB ang patay? Hindi ko lang naano, sir, kasi maliit pa ako noon, sir. Pero yun lang ang nasa isip ko. Gusto ko makapaghiganti, sir, eh. Pero doon ko lang natutunan, sir, nung sa training na ang KAA pala, hindi para sa gulo. Protection lang para mapaayos yung isang lugar. Hindi kaya may KAA dito para laging may gera. Ang sundalo kaya may dito sa Basilan para may gera. Hindi po. Ang purpose lang talaga dun kung natutunan sa training, ang purpose lang talaga protection. Hindi yung kung baga sa apoy, yung lumiliyab na yung apoy, pinaliyab mo pa. Hindi po. Ang purpose talaga ng sundalo, pag mainit yan, gusto nila palamigin. Kaya doon ko natutunan, sir, sabi ko sa sarili ko, kaya ako gusto ko magiganti sa tatay ko, pero hindi. Mali pala yun. Anong mali doon? Ang mali din kasi, sir, mahirap kasi para sa akin, yung mali doon, yung gera, yung patayan. Kasi yung gera mismo, yung magpatayan ng tao, gano'n. Kasi hindi dapat gano'n, sir, eh. Paano? Abu Sayyaf? Yun nga, sir. Kung tutusin nga, sir, masamang tao rin sila, pero pare-parehas lang, sir, eh. Kasi kung tutusin sila, siguro may pinaglalaban sila doon sa mga grupo nila. Pero hindi nila napansin na yung mga pinaggagawa nila mali na. Kasi yung kawawa doon ng mga sibilyan.
Kaya dito yung mga Ganda ng tropa, pananaw mo. kaya dito yung mga tropa, sir, hindi para guluhin sila, para ayusin sila, para ligtas yung mga sibilyan. Mm. Doon yun ang natutunan ko sa training ko, sir, eh. Kaya doon ako nakapag-isip-isip, wala palang yung mga pagiganti. Kasi kung giganti lang usapan, sir, antayin ko na lang Diyos na lang magiganti sa kanila. Kasi naman na, pare-pares naman tao, sir, eh. Mm. Kaya ganun yung pananaw ko sa KAA. Ang ganda ng pananaw mo. Ngayon lang ako makarinig ng ganyan. Na malawak yung pag-iisip mo tungkol sa giyera. Pero yung nga, inaharap mo pa rin yung gulo at giyera. Katulad nung tatay mo na namatay. Yung hindi rin nakalain ng father mo na mamamatay din siya dyan Opo, sa sir. Lamitan Siege. So, kasi kung tungkol sa gera lang, sir, ang usapan, sir, kami mga lahat siguro, umiwas talaga kami sa gulo. Pero minsan, hindi mo rin maiwasan yung gulo talaga na humarap na talaga sa'yo. Mm. Yung kinakailangan na talaga, yun, doon ka talaga lumalaban. Mm. Pero kung hanggat maiwasan siguro, sir, iwasan yung gulo na yun. Kung anong... Kasi lahat ng problema may paraan, sir, eh. Pwede pag-usapan ng maayos kung may mga problema. Pero yun lang naman ang pananaw ko sa amin. Mm. Kasi iba-iba yung pag-iisip ng tao, sir, eh. Kasi Bilang minsan- yakan nga, ano mo nga, yung Sa totoo, sir, yung yakan, sir, dito sa Basilan, ma-pride. ikwento mo nga yung, ano ba yung pag-uugali ng isang yakan? Ang ugali ng isang yakan, para sa akin, sir, ma-pride talaga, sir. Pero, ang kagandahan lang kasi sa yakan, madali mo silang kausapin. Mm. Pero, ang problema lang sa isang yakan, madali naman sila na pasukan ng masamang salita. Sige, Kaya isa-isahin nga natin. Paano mo makikita yung ma-pride ang yakan? Ano yung saan niya pinapakita yung pride na yan? kasi sinabi ko na ma-pride yung yakan, sir, kung halimbawa, may sinasabi yung mga yakan, tapos may sinasabi yung yakan, kahit sino naman yung nag-ano sa kanya, sabi niya, wag mo gawin. Yung parang sa kanya, mataas ang paningin niya sa sarili niya, sir, eh. Mm. Ayun yung Hindi ibig niya mong na, sabihin ng minsan pride. yung mga yakan, eh, hindi nila naisip na yung mga pinaggagawa nila, minsan mali na. Mm. Kaya sabi ko na, ma-pride din yung yakan. Pero, kaya nga sabi ko, kagandahan naman ng yakan, madali sila kausapin. Sige nga pa. Kung isang sundalo ma-assign dito, for example, di ba? Maraming, ito, 45th IB. Marami yan, taga-North. Hindi yan taga-Mindanao. Ibang ugali yung style North. Ano dapat ang style ng isang sundalo para makausap niya ng maayos yung mga yakan dito? Para sa akin, sir, kasi ang mahirap lang kasi dito, sir, pag sumali yung mga politician, sir, eh. Politician lang ang problema. Kasi yung politician ngayon, sir, hindi, humingi ako ng paumanhin sa mga yung hindi gumagawa nun. Mm. Kasi karamihan mga politician, sir, kung halimbawa may gulo sa yakan, nagkarido, sumali sila, tapos yung iba, sinabihan na, yan, bibigyan kita ng baril, huwag ka basta-basta pumayag magtaayos. Tapos yung kabila naman, ganun din. May ganon. Oo. May ganon na mga kwan. Karamihan mga ganun, sir. Pero yung tulad na sa akin, paumanhin yung sa mga hindi na gumagawa. Mm. Pero karamihan na ganun. Kasi parang ginawa nilang sir, yung parang sabihin nila na ito yung manok ko, tapos kabila naman manok ng kabilang politician. Mm. Kaya minsan yun ang kasi ang mahirap kasi sa tribo namin. Kasi madali sila kausapin, pero madali din sila makuha sa usapan na hindi mo na napansin, mali na rin yung pinaggagawa. Sige nga, ganun ba yun? Kunyari, isang grupo, di ba nakapasok yung ISIS din dito di ba? Ganun ba yun? Dahil madaling... Kasi ganun yun, sir, yung nangyari sa mga ISIS dati, sir. Kasi ang umpisa lang yan, sir, yung mga tagalabas. Mm. Siyempre, yung mga tagalabas, mapera, bumili sila ng maraming baril. Mm. Pagdating dito, kinausap nila yung mga tao na yung parang naligaw na sa daan, sir, eh. Mm. Yung walang trabaho, kinausap nila kung papayag kayo, sasali kayo sa
grupo namin, bigyan ka namin ng baril. Yung pamilya mo, wag ka magproblema, bibigyan kami na ng pera. Siyempre, yung walang trabaho, pumayag agad. Siyempre, pera yun eh. Pero hindi nila naisip, sir, kung anong kalalabasan nung ano nila yung ibinigay sa kanila, kung anong resulta. Kasi ganun ang kadalasan dito, sir. Lalo na yung mga bata-bata pa. Kaya sabi nila dati, mga abusayap, maraming bata. Yun na yun. Yun na yun. Kasi inano nila sa pera, sir eh. Tapos bigyan kita ng baril, pera, sama ka lang sa amin. Huwag ka maglala kung may pamilya ka, bibigyan namin ng pera yung pamilya mo. Doon nasisilaw yung mga bata. Doon sila nasisilaw. Siyempre, yung iba, sa hirap ng buhay, madali sila makuha sa ganun. Pero ngayon, yun ang pinagsasalamat namin dito sa lugar namin sa Basilan. Mula nung ginawa nung tropa na ipasurrender yung mga dating naligaw, binigyan nila ng hanap buhay, binigyan ng puhunan para ng negosyo. Kaya karamihan siguro ngayon na bumalik sa dati, sir, na bumalik tanaw. Na siguro pinagsisihan nila yung mga pinaggagawa nila. Sa tingin mo na ipaghiganti mo na tatay mo? Wala, sir. Hindi ko na pinapangarap na higanti. Hindi mo na yun, sir. iniisip yun? Hindi ko na inisip yung inisip ko ngayon, sir, pamilya ko. Siyempre may anak ako maliit. Kasi kung iniisip ko lang yung higanti na yun, sir, halimbawa namatay ako, sino nag-aalaga dun sa mga anak ko? Mga kapatid ko, mga tiyuhin ko, kamag-anak ko. Mabigyan nila yun 1 beses, 2 beses lang. Hindi yung tulad ng pag-aaruga ng isang magulang. Kaya yun ang pinopokus ko ngayon, sir, na ano. Kasi, siyempre ako, wala akong trabaho, hindi ako marunong nagsahan ng goma, kahit nag-kopras ng niyog. So, ang mundo mo talaga ito, baril. Diyan ka lumaki. Pero minsan, sir, pagdating sa baril, sir, hindi naman sinabi ko na lumaki ko sa baril. Pero minsan, nasa isip ko, ayaw ko na humawak ng baril, sir. Pero ngayon, wala kaming choice kung hindi humawak kasi yun ang trabaho namin. Pero ang para sa akin lang, sir, ang paghahawak ng baril, hindi para pumapatay. Protection lang yan. Malawak ang pananaw mo. Kasi kung yan ang anuhin natin yung baril, kahit kalabitin mo yan, sigurado pumutok yan. Itutok mo kahit saan yan. Kasi yung baril, wala naman ano yan, sir eh. Depende naman sa pag-iisip ng tao yan. Kaya para sa akin lang, sir, kahit ganitong trabaho ko, hindi ko na gusto kung may kaaway ako o ano. Ang gusto ko lang, yung pinopokus ko lang, trabaho ko para maayos, pamilya ko. Yun lang po, sir. Yun lang ang ano ko doon na sa pagkakapgo ko. Kaya malaking tulong din sa pagkakapgo namin, lalo na yung tumaas yung sahod namin. Malaking tulong na rin. Malaking tulong na rin sa pamilya namin po. Yun lang po, sir. Maraming salamat, sir, at magandang hapon po, sir. Galing. Maraming salamat, Kahal.